So, ngayon pa lang, sa aking pagsisimula ng mensaheng ito, I suggest na kayo manalangin, magnasa, at talagang you yield your spirit up to God. Sapagkat ang pag-uusapan natin ay ang banal na Espiritu. If you pray, desire, and yield up to God, it will be given you. Sino dito yung mga nakaranas ng kapuspusan? Infilling of the Holy Spirit. Sino gusto makaranas muli? Ayan. Kaya, I suggest, sabi nga dito, set aside fear, doubt, hesitation. Tanggalin nyo, iwaksin nyo. Hindi nakakatakot ang banal na Espiritu. He's a gentle person. At talagang, hindi nga natin siya kasi maikukumpara, pero paano siya kaibigan? Na sabi nga, we should be familiar with the Holy Spirit acquaintances. Kasi siya na yung pinakakasama natin sa kapanahonan ngayon. Yes, we have God, we have Jesus, at sa kapanahonan ngayon, ay siya yung talagang kasama natin. Sa last dispensation, yung Holy Spirit. Kasi sabi dito, do not exclude yourself or deny it. Huwag po niyo itsapuera yung sarili niyo. Pag nag-aalok, nag-aalyaya ang banal na Espiritu na makapasok sa inyo, presenta niyo yung sarili niyo. Huwag po kayong matakot. Sabi dito, because it will be hard for those who resist. Magiging mahirap na po. Pagka niresist nyo ngayon, dahil naiiyak kayo, natatakot kayo, magiging mahirap na sa pangalawang pagkakataon na maranasan pang muli. Yung pag inalok natin muli, yung taringin ng the Holy Spirit, yung mapuspos kayo. Kaya sabi, paalala, set aside misconception. Alisin nyo, hindi po nakaka-apekto yung dinakatakot yung may tumutong pa. Manifestations po yun. Yung may sumisigaw, may umiyak, may tumatawa. Manifestations po lahat yun. At pwede nyo rin yun maranasan. But the genuine evidence is the speaking in other language. Yun ang nasa inyo. Hindi na kayo matutubang, hindi na kayo magsisigaw, kundi makapagsalita kayo ng iba't ibang wika. Kaya napakalaga nito. Sabi nga, notice. Diba, lahat naman tayo may banal na Espiritu the moment we have received Jesus in our lives. Dahil binigay banal na Espiritu as gift. Kaya as gift, nandiyan na siya. Ang gagawin na lang, i-perform na lang yung manifestations na yun. Through yielding, kung magsukan meron na tayong illustrations, meron na tayong LPG gas. Pag pinuksan mo yung sisingaw, kailangan na lang mag-ignite yung apoy. Posporo o yung click para sumiklag. So may Holy Spirit na. Kailangan na lang mag-ignite mamaya. Ibig sabihin, mag-yield na kayo, pasingawin na ninyo para mamaya, boom! Sabog na. Ikinos na Holy Spirit sa buhay niyo. Kaya huwag kayo matakot. Kaya sabi nga, notice every new convert has shown zealousness. Pag sinabing zealousness, siguro naranasan nung bago kayo makakilala sa Panginoon, siya kayo naiyak, di ba? Basta kayo nabasa ng Bible, napakainit nyo, dumadalo kayo, wala kayong pinalalagpas, di ba? Halos ayaw nyo ng buhay. Pag napuspos kayo, buhay nila kayo, iyak pa rin ang iyak dyan, di ba? Masaya kayo, di ba? Wala kayong pera, masaya, tapos excited kayo sa mga lakad, sa Bible study, sa pagsusoul winning, sa pagbibigay, sa lahat. Pero sabi, yung bagong yun, na naranasan mo, pwede namang manatili yun. Na talagang keep burning. Mula nung una mong nadama yun, hanggang ngayon pwede manatili yun. Huwag lang magpapaya. Kaya lang mostly, ang proseso, ang nangyayari, matapos yung zealousness, ay biglang napupunta doon totally sa panlalamig. Bakit? Sabi dito, simple lang naman, wala tayong ituturo wala tayong sisisihin, hindi yung sermon, hindi nakakatama na sermon, hindi nakakatisod na membro, hindi yung nakakapangit na nakikita natin sa loob ng church, hindi po yun. Ang sabi kasi dito, because the Holy Spirit fire is burning, but someday it will be extinguished by sword of evilness. Kasi nasa Bible yun, sa huling panahon ay lalaganap ang kasamaan. Kaya kung hindi ka infill ng Holy Spirit, balik tayo sa LPG illustration, kapag yan ay naubos, hindi ka na makapagsisimbi kahit anong ignite mo pa. So ganoon din sa buhay mo. Kapag nawala na yung supply ng Holy Spirit sa pamagitan ng napapalakas mo siya sa pananalangin, pagpupuri, pagbubasa ng Bible, pakikipag-usap sa Diyos, pagnanais sa presensya ng Diyos, pag-awit kahit nasaan lugar ka, nasaan ka man, disnaya sa diwa mo ang Diyos. Pag laging inhit kang gano'n, ay
ay napakadali pong mag-incline o kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. At ang tawag doon ay Spirit-filled Christian. Punong-puno ka. Ano po? Kaya, balikan natin to. Sabi nga, may tendency na manlamig. So, mamaya pag-uusapan natin paano yung mga palatandaan ng panlalamig. Ngayon, sabi nga, when Jesus, when He ascended up in heaven, He leave a command to go to Jerusalem, to the upper room, and wait for His substitute, the Holy Spirit. Ano po? Kaya ang ating pamagat ngayon ay, but by my Spirit. At ang ating mga talata, makikita natin sa Zechariah 4:6, sa kalawang bahagi naman. No? Sabi doon, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Hindi sa pamagitan ng kalakasan, di nakapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa Acts 1:8, unang bahagi lamang, ang sabi dito, but ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. You shall be my witnesses. No? At sa Tagalog, dalawa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. At sabi ko nga kanina, noong ang Panginoon ay pumapanig na, o inaagaw na siya ng alapaap, ay may mga witnesses doon, kinakita talaga nila. Pero nagbili ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa Jerusalem, no? Sa certain place, sa upper room, and you will receive the promise. Yung promise is the Holy Spirit. Alam po ninyo, this is certified promise. Alam niyo kung bakit? Sa Old Testament, talagang nabanggit na. Na-overshadow na. Sabi nga dito sa Old Testament, but by my Spirit. Yun ang ating talata natin. At sinabi rin sa Book of Joel, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Di ba siguro lahat naman dito ay may laman? Ano po, kayo yun, tayo yung tinutukoy ngayon na pupusan, na ibibigay ng Panginoon na sagana yung kanyang Espiritu Santo. And in the New Testament, ang sabi nga dito sa ating talata rin, you shall receive power after that the Holy Spirit comes upon you. So kung magkasuhan, kung lumilipad yung illustrative, kung lumilipad yung ibon o yung dove, yung illustration ng Holy Spirit at dadapo, naghahanap siya ng madadapuan. Ano po? At kinakailangan, madapuan tayo. Pag nasa tayo na, madapuan. Ano po? Kung magsakuhan, andyan yung kapuspusan. Kinakailangan na lang maranasan natin talaga. Nung makapag-yield up tayo sa Panginoon at ipuin tayo ng Panginoon at yun, doon biglang lalabas na po yung manifestations ng Holy Spirit baptism or infilling. And ang bahagi. For what purpose that the Holy Spirit need to come upon us? Bakit kailangan pa? Siguro hindi man i-vocal to talagang maraming nagtatanong, lalo na yung mga mainitin, lalo yung matatakotin, lalo yung ayaw. Bakit kailangan pa ng Holy Spirit? Nakakita ko, tatakot ko, may natutumba, may sumisigaw, may nagtatatalo, may nalaikot-ikot. Nakakahiya minsan, ayoko yan. Iwan mo muna yung mga kung ano-anong issue yun, hindi po yun yung pinagagawa kasi minsan nga nagiging aggressive tayo. Nagiging OA tayo minsan sa mga bagay na yun. Pero sabi nga, pwede ka naman tumayo at tanggapin yun at magsalita ka na lang ng wika. Ano po? Tingnan natin ha. Sabi, bakit kailangan natin? Anong purpose? Number 1, for empowerment. Sa ikalalakas natin. Bakit? Sino malakas dito? Siya lang. Physical na kalakasan muna. Sino malakas physically? Nag-exercise? Makain ng tama? Natutulog ng tamang oras? Amen? Walang sakit? Masigla? Okay, malakas kayo lahat. Pero hindi yung kalakasan tinutukoy dito. Ang sabi dito, yung kalakasan is spiritual. Bakit? Through the infilling of the Holy Spirit, we will be empowered. Bakit? Nakita mo na bakit? Kasi sabi nga dito, we're not fighting against flesh and blood. Ang pakikipaglaban natin ay sa Espiritu. Sa mga bagay o mga hindi nakikita. Sa kaitaasan hanggang sa kailaliman. At ang sabi, almost the gates and forces of evil and hell is everywhere. Lumingat ka dito, pumunta ka dito.
Lumayo ka dito, matras ka, may tukso, may kasamaan na magbubukas ng pintuan para mahulog ka, matukso ka, at magkasala ka sa Panginoon. Sumama ka ng sumama. Kaya sabi nga, evilness in the last days will be rampant. Ano ba yung rampant? Ibig sabihin parang magiging uso, magiging sobra-sobra na po yung manifestation at display. Harap-harapan, may nagre-rape, harapan, may naghaharapan, may nandadaya, may nagnanakaw. Di ba kahit kami mga CCTV, wala nang takot, may pumapatay kahit sa marami kalagitnaan ng tao, bigla na lang may mamamaril, di ba, may mananaksak. Kahit na mga grade school pala, marunong nang pumatay. Di ba, nasa balita? So kita natin, rampant na po yung evil. At ang sabi dito, kahit Kristiyano na tayo, we're prone to become more worse and evil if we're not filled with His Holy Spirit. Huwag po kampante. Hindi porket born again, mabait na. Hindi porket born again, ay banal na. Kailangan may nagmimiti na dyan. Diba? Give me oil in my lamp, keep me burning. Parang kikisog. Ano yung give me oil? Give me Holy Spirit in my lamp, in my heart, in my system, for me to keep burning, para ako ay magliwanag. Keep me burning till the end of day. Hanggang sa uling panahon, lumiliwanag ka. Malakas ka spiritually. Kaya nga sabi dito, our physical strength, nagtanong kanina, mind, are useless and weak. Wala po yan, hindi po sa dami ng galoyan. Hindi sa dami ng kakilala mo espiritual, hindi sa pagiging malapit kay pastor, hindi sa pagpagitan ng malakas na Amen! Hindi sa dami ng declaration, sa kapunuan ng banal na espiritu yan, magiging malakas ka. Kaya sabi dito, they can be easily tempted kung malakas ka lang, at ikaw ay active lamang, pwede ka pa rin attracted and be deceived and pulled and enslaved by evil forces. So kailangan mo talaga ng infilling. Kailangan natin talaga puspos lagi tayo ng banal na espiritu. Alam po ninyo, sabi ko nga sa mga intercessor na ito, kailangan natin ipag-pray ang body of Christ. Sapagkat minsan nasa loob, maraming nasa loob, pero hindi lahat nakaka-absorb, hindi lahat nakakakikinig, hindi lahat napupuksan ng puso, hindi lahat gusto yun. Yung iba naiinip na pag nasa kalagitnaan na, pag matatapos na halos gusto na umuwi. Yun na yung church ngayon. At marami ng church ang nakukompromise ngayon. Marami ng church ngayon ang pastor na ang pinasusunod. Pastor, wala muna tayong kasi may bagyo. Pastor, wala muna tayo ngayon, dalawa na naman dadalo. Diba? Pastor, maglagay kaya tayo ng mas magandang bagay. Magpakape kaya tayo habang nagsiservice. Pastor, magkama kaya tayo ng yung madilim-dilim para ang mga tao ay talagang makapil ng medyo kakaiba para bang may romance, may love sa loob. Ano po? Lahat ginagawa na to please the people. Di ba? Hindi ganun. Ang church ay ang katawan ni Kristo. Siya ang ulo. At kung siya ang ulo, dapat banal to hanggang sa siya'y dumating. Nag-prepare sa kabanalan. Kung pagsapahan, white garments, literally, white na damit, hindi kinakailangan may itim o rainbow. Kinakailangan white, without spot and wrinkle. Kung pagsapahan, hinahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon as bride. No, bilang kasintahan ay kakasal sa ating Panginoong Diyos. Okay, sabi, we need the Holy Spirit infilling so that it can take us over all our wholeness. Cannot easily be yielding and submitting to evilness. Di ba pagka wala kang talino at madali kang bumili? Biktima ka ng Shopee. Hindi masama. Biktima ka ng mga sellers sa TikTok. Di ba? Minsan, pag nabili mo na, hindi naman ganun yung itsura. Di ba? Ang ganda-ganda nung pinapakita. Tapos pagdating mo sa Facebook, mas malimit. Pag nabili mo na, wala na siya sa Facebook. Di ba? Paano makakareklamo? Di ba? Kaya gano'n din si Satanas. Hindi naman siya magpapakita sa inyo ng mukha siyang bakulaw. Hindi ka gumapit. Siya magka-transform as angel of light. Ay, yung mga evil, yung mga talagang lahat ay may propaganda. So, yung sabi, pag wala kang Holy Spirit infilling, wala yung discernment. Ang discernment yung pagkilala. Hindi mo makikilala kung yan ay sa Diyos pa ba, o sa laman, o sa kasamaan na pala yan. Kaya napakalaga yung puno ka ng banal na Spirit. But you'll become righteous and holy. Ano sabi nung kanta? If you're a righteous, evil runs.
The righteous are bold as a lion. The wicked runs. No? Para bang they flew away. They go away kahit hindi na pinupugog eh. Kasi nakikita nila yung espiritu mo ay espiritu ng Diyos. Amen po ba? Di ba? Parang partake lang. Sa top partake. Di ba? Pag yung presidente, makapangyarihan. Pag yung anak ng presidente, para bang huwag mo rin yan kakantayin. Anak yan ng presidente. Kahit yung asawa yan ng presidente. May kalalagyan kapag ginalaw mo. Parang ganun tayo. Anak tayo ng Diyos. Alam ni Satanas na hindi tayo basta pwede, lansihin, lukuhin, dayain. Bakit may nadadaya? Ayun nga bakit may nadadaya? Kasi nga, hindi puspos na, banal na, espiritu. Pero huwag kayo mag-alala, lahat naman ay puno ng espiritu. May espiritu ng anto, espiritu ng duda, lahat po yun. Kaya kung magkakaroon ng kapunuan ng espiritu sa sistema mo, sa katulong, piliin mo na banal na espiritu yun. Hindi yung espiritu ng kung ano-ano, espiritu ng duda, espiritu ng takot, espiritu ng kung ano-ano. Sino puno-puno ng espiritu ng takot sa bagyo? Binabagyo na yung isip, binabagyo na yung damdamin. Baka nandito kayo, ang isip nyo nasa yero nyo. Baka nandito kayo, ang isip nyo sa mga pananim nyo, sa sampay nyo kaya. Yung kahit, sana na, bago ka pumunta dito, pinalian mo yung bubong mo, ginawa mo yung mga sampay mo, yung mga manok ko, baboy ko, baka pagdating mo doon, naanod na, sana kinulong mo. O kaya pinalityon mo kahapon, dinala mo dito, di masaya pa tayo, di ba? Hindi mo na naman yan eh, para hindi ka magduda, hindi ka matakot, bibigyan ka ng kaisipan ng Panginoon. Okay, balik tayo sa empowerment. Ang sabi nga dito, we can learn to renew our minds. Kapag tayo po ay may Holy Spirit infilling, laging mabilis magbagong isip natin. Hindi po ibig sabihin ito yung paduda-duda, lawa isip. Hindi. Ibig sabihin, renewing of mind, na andoon yung panlukso sa'yo, pero yung renewing of mind, hindi na. Binago na ako ni Lord. Hindi na ako magsusugal, hindi ko na yan linya. Hindi na ako mandadaya, hindi ko na yan linya. Araw-araw nababago ka. Oops, hindi na yan pwede. Dahil ako ay sumusunod sa Panginoon. Anak na ako ng Diyos. May ganun sa tumatakbo sa isip mo araw-araw. Kaya nga, from glory to glory, nababago ka. No, hindi pa. Sabihin mo the good work in you will be able to complete it. Ibig sabihin, until the day, tignan nyo ha, i-complete ka. Hindi ba sinabi, he who began a good work in you has completed it. Wait for the day. Hindi. Will be able to complete it till the day. Kukumpletuhin ka niya hanggang sa dumating yung araw ng Panginoon. Hindi siya natatapos. Because in every day we have dealings, in every day we have challenges, in every day we have experiences. Ang kailangan natin sa lahat ng binanggit ko, Holy Spirit infilling. Dapat filled ka ng Holy Spirit para pagka may mga siga dyan, hindi mo aawayin, iibigin mo siya. Amen? Di ba pag may mga papalukso dyan, hindi ka bibigay. Kaya mo palagpasin sapagkat mababaw ang tingin mo doon. Mas malalim at mas mataas ang tingin mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa kanila. Amen mo ba? Kaya gano'n, ang sabi dito may empowerment. Ito yung kapangyarihan ng Holy Spirit na sumasayo. At ang sabi din dito, kapag ka nandyan na yung Holy Spirit at naka-infill sa'yo, you can learn to renew your mind and set your focus on godly things. Hindi masamang mangarap ng bahay. Pero siguro mas magandang mangarap na magkabahay sa langit. Tama mo ba? Okay lang yung mga nangangarap magkabahay, pero huwag niyong ialis sa pangarap niyo yung may bahay din kayo dapat pangarapin sa langit. At doon, wala nang maintenance. Hindi ka na magpapayari ng bubog, magpapa-spray sa mga anay, magpapapintura para tayo makinakalawang gano'n. Wala nang gano'n doon. Dahil doon, ang kalsada lang naman ay lantay na ginto. Wala napakasarap ng gano'n. Yung pag nakakita nga lang tayo ng bahay na talagang fully furnished, talagang mula sa labas pala, at sa mga pakuran, iniisip na natin kung maganda na sa labas, mas maganda pa to sa loob. Di ganun yung kalangitan. Hindi pa nga natin, sabi nga dito, hindi ko kasi maiisip, Pastor, kung gaano maganda. Huwag ka mag-alala, sinabi naman sa Bible doon, hindi nga maiisip. Diba? Hindi makokontent ng kaisipan. Hindi mauunawaan, hindi ma-describe
kayo ng kahit sino, sapagkat wala pang nakakita, wala pang nakaamoy, wala pang may alam, hindi pa nakakalkate sa isip ng pinakamagaling at mahusay na architect, engineer, kung ano kayo nandoon. Basta ang inuutosan ng Panginoon, magtiwala at manampalataya. Pinaghahanda kita ng lugar, huwag kang maglumihanan, at isang araw babalik ako, dadalhin kita doon. At kung nasaan ako, doon ka. Simple lang naman yung pinapagawa ng Panginoon eh, magtiwala ka. Yung binabanggit kong lahat na ito, mangyayari lang pag filled ka ng Holy Spirit. Dahil pag hindi ka filled ng Holy Spirit, dalawa lang yan. Either filled ka ng Holy Spirit o filled ka ng worldly things. Pag filled ka ng worldly things, hindi ka makakaisip ng heavenly things o godly things. Dahil mas malaki yung okupansin niya sa buhay mo eh. Mas malaki yung sinasakop niya sa isip mo. Kaya paano ba makakasingit yun? Di ba? Singit dito yung busy. Wala, ano? Bisi-bisihan. Yung pagka, bakit wala ka? Busy eh. At di ka na doon, busy eh. Pero bisi-bisihan lang, ano po. Pagka talagang busy ka, yung mga taong busy, minsan nanghihirap na nila isingit yung pagkain. Di ba? Lalo na yung busy sa kaka-games, sa gadgets, o scroll sa TikTok, sa Facebook, no? Marami na kayo nang nahuhuli sa oras ng pagkain, nahuhuli sa pagtulog, di ba? At isang araw, huhulihin kayo niyan, yung mga umaalipin sa inyo. No? Ibig sabihin, bibigyan ka ng sakit niyan, naalipin na kayo niyan. Kaya huwag po, kailangan natin ng Holy Spirit, i-feeling, para godly things, ang ma-decide natin, at magkaroon tayo ng isang bagay na to be good, preserve, and become holy. No? Habang hinintay yung pagbabalik ng Panginoon. Ang maganda dito sa empowerment, may kanta tayo dyan eh. For the Lord is mine, and He gives me the empowerment. Bakit? Para saan na yung powers? Sige, ibahin yung kanta. To turn down the works of the enemy in a difficult hour. He will. Sino makakrush? Kayo o siya? Eh bakit kayo bumalik? Because the Spirit of the Lord is in us. Amen? He will crush down the hour and bring the powers of darkness underneath my feet. Kaya pagka-empowerment, sabi, we will trample the works of Satan underneath our feet. Di ba pagka nanggugulat tayo ng aso, kailangan na eh. Hindi ba kuha dyan? Ano yung kasunod na aksyon? May ganun na eh, di ba? Kasi si Tanas ang gaganon pala. At may tendency tayo, pag takot tayo na sa ilalim tayo ng mesa, balik ka rin natin. Siya ang takutin natin. Siya ang matakot. Alam mo ba ninyo, sabi nga sa Old Testament, nare-restore na Old Testament worship, yung may banner, tambo ng Old Testament worship yan. At yan mga palatandaan na nakikita ng kaaway at takot na takot siya dyan. Kasi alam niya na malapit ng matapos. Pag na-restore na yung Old Testament worship, ibig sabihin dadating na ang Messiah. Dadating na ang Panginoon at paghahari na siya. Di ba? Yung mga kanta, nagiging prophetic na yung mga ulit. Di ba? Hindi na basta here, nagiging prophetic na. Ibig sabihin yung mga words sa Bible, yung mga nagagamit, di ba? Yung mga futuristic, prophetic na mga words, nagagamit na. Di ba? Takot at nanginginig na ang kaaway. Whenever we are worshiping God with those words, with the tambourine and the banner waving high. Okay, pangalawa, bakit anong purpose? Pag may Holy Spirit, kailangan. Ang sabi, for power to witness. Alam mo ninyo, parang lately, tinag-aaral natin how to soul win, one by one, one-on-one, di ba? Pero minsan, hindi effective yun eh. Alam niyo ba ang effective ko ano? Yung nagkwento ka lang. Hindi ng buhay mo, ang buhay ng may buhay. Yung buhay na binago ng Panginoon sa iyo. Di ba? Ang mangyayari lang yun, kapag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, hindi ka mapipigilan sabihin yung natagpuan mo kaligtasan, sabihin yung kabutihan ng Diyos na binago ka at binabago pa. At kailangan maranasan mo rin yung naranasan ko. Yun ang pinaka-effective sa soul winning. Yung nagpapatotoo ka.
Di ba? Kaya sabi dito, He will give you power to witness. Di ba sila, Pedro matatapang na yan? Di si Pedro, mataldal yan eh, talagang mapagyabang, para bang kasanggang dikit. Sabi na, mga may kaibigan na. Pag may kaaway din niya, parang gano'n siya eh, di ba? Lagi niya sinasabi sa Panginoon, tuwag mo yung mga yan, ako matapang. Talagang paglalapang kita, tatakbo yan. Ako kahit anong kaputol, hindi atakbo. Sabi niya, di ba? Gano'n siya magsalita sa harap ng Panginoon, ang yabang niya eh, di ba? Pero ano ba yun? Nung napos po siya ng Banal na Espiritu, yung katapangan niya nandun pa rin. Hindi na sa mga salitang malalaki at empty, kundi sa katuwiran at kabanalan. Kaya nung napos po siya, in the upper room, nung lumabas sila, nangaral siya, ilan nung naligtas? Ha? 3,000 naligtas. Yun yung kapangyarihan. Pag nagsasalita ka, tamang nagkwento ka, pero hindi sila nakikinabang ng kwentong kutsero. Nakikinabang sila ng isang bagong kwento. Isang kwento na binago ang buhay, isang kwento na may pag-asa, isang kwento na may himala, at yung mismo yung buhay mo na ipapatotoo mo sapagkat ang Banal na Espiritu ang nasa sayo. Iman mo ba? Sino nagagawa yun? Sino dito ang may katotoo sa buhay? Amen. Nasabi nyo na ba yan? Amen. Pero yung buhay, nasabi ko na lahat eh, pastor eh. Kanino? Kasi isang tao lang. Ang dami pong tao. Kaya yung kwento nyo na yan, hindi po yan mapapanis o hindi maluluma. Halimbawa, tinanong ko ang Panginoon isang taon. Binago niya ang buhay ko. 2, 3, 4 na taon. Ibang tao naman ako sa buhay. Tinanggap ko ang Panginoon 4 na taon ang nakakaraan. Binago niya ang buhay ko. Binago niya ang buhay ng asawa ko. Diba? 10 taon na nakalipas. Tinanggap ko ang Panginoon, 10 taon nakakaraan, binago niya ang buhay ko, binago ang buhay ng asawa ko, pati mga anak ko, pati mga manugang ko, at pati mga apo ko. Actually, pastora lang ako ngayon eh. Nakukulit niyo yung progressive ng patotoo. Yun ang ibig ko sabihin. Pag nagpapatotoo ka, there's power. Kaya makikita ng tao yung life-changing. Yung kung paano Panginoon nag-intervene sa buhay mo. Di ba? Baka kasi check lang natin, ano may kinikwento mo? Bagal ko ng Kristiyano, tinatamaan siya. Sabi na, natitisod. Huwag ka naman natitisod. Sa church namin, daming tulog. Tulog lang nga, natitisod ka pa. Di lalo na pag-ising yun. May pag gano'n, hindi na po empowerment yun. Hindi na po power to witness yun. Power to witness na. Witness, hindi weakness. Power to witness. Kaya kailangan yung feeling of the Holy Spirit. No? Kaya ito pa. No? Power to testify. Pangalawa, pag witness, hindi na po yun nasa labas ang wini-witness ay yung nasa loob dito. Sino dito ang nakita niya na naging witness siya dito sa loob? Pero na akong sasabihin, pero kayo mag-aagalit ha. Kasi dito, pag hindi ka na-feel ng Holy Spirit, iba ang magiging motibo mo sa loob. Pagpasok mo sa loob ng church, your interest toward your co-believer would not be holy intention. It would be other motives could be. Pagpasok mo dito, magagalit. Oh, ang daming maganda. Ang daming guwapo. Ang daming mayayaman. Ay, meron din pa dito mga masasama. Ay, marami pala ditong issue mo pag-uusapan. Ay, naku, marami pala ako dito makakapot papalabas. Marami din pala ako dito makakakompetensya. Ako hindi ibig ko sabihin, maiiba. Nung pumasok ka, wala akong ginawa kundi manligaw, magpanigaw. Pangalawa, nangutang ka ng nangutang. Hanggang kinatisod mo, hindi ka makabayad eh. Ano ba? Ano nangyari sa'yo? Na-influensya ka ng masama o ikaw ang nakaka-influensya ng masama. Ano pa? Naging ministry mo yung gossiping. Nakakasira ka, naninira ka. Ano ba? Marami kang napalabas, natisod sa'yo, o ginakot papalabas. At lahat na lang na makita mo dito,
medyo kakulay mo kaya, katalento mo, kung kompetensya mo, galit ka. Pero sabi dito, pag in-fill ka ng Holy Spirit, ang magiging intention mo, lagi accountability. Huli! Pagpasok mo sa loob, no? Ang matidevelop mo is sharing, discipling, praying, ano ba? Encouraging, finding. Ano yung finding? Meron na kang nawawala. Hanapin ko. Paalalahanan ko kaya. Ba't kayo hindi dumatalo? Kasi huwag mong pansinin nyo, lahat naman dumadaan sa ganun eh. Balik ka na. Ako rin nakaranas ng pero hindi ko pinansin. Ito mo, malakas na ako. Ako yung ibig ko sabihin. At ang nangyayari sa kanya, pag may bago, teamwork. Yes! Nagagdigan ko yung church namin na may talento. Sa 2-5 kami nagsasayaw. Wow! 6 na kami. Di ba? Paano kung 7 na? Yes! Pag bida-bida ka, ako si Snow White, ang itong yan, ang dwarfs. Pero pag walang gano'n, ang tingin mo lahat, wow! Ang dami namin, dumadami pa yung mga talent sa loob. Yes! Sister Luz, Pastor, talagang mas maganda tayong mag-concert ngayon dahil marami nang talagang makakaganap at maraming makakarawalati sa Diyos. Ang tingin mo ba sa loob, lahat kayo teamwork? Ako nyo, lahat kayo nagtutulungan, nag-build up kayo, hindi yung nagpapamulita kayo, nagpapanas. Hindi. Pag merong baka kayo nakitang bago, pagkamali ang motibo. Tulong mo, posting, padyak ko kayo. Ikaw may nagsasalita sa isip mo lang yun. Kasi kita sa mata mo eh. Diba? Pero pagka ikaw ay hindi ganun tumingin, ang tingin mo lagi. Ay, ang ganda. Praise God, praise God. Bakit hindi dapat babahan ng talento dito, di ba? Walang maharap eh. Di ba? We should have the discernment. Okay, pangatlo. Ba't kinakailangan ng purpose? For inspiration! Sinong in love? Kanino? Tanongin na lang natin yung in love talaga doon sa boyfriend at girlfriend. Di ba? Sige, magbibili ako ng illustration sa hayop. Di ba sa mga pusa, pag inhale sila, ano sinasabi? Meow! Meow! Tagalogin ko, ngayon na, ano daw yung ngayon? Meow, meow, meow. Di ba kumiyana hindi? Di ba pag inhale, gusto niya, ibig sabihin, sige na, take over me. Parang gano'n. Di ba? Inhale nga eh. Ako nag-alaga ako ng isda. At bumigiri din pala yan. Talagang bumubuka yung buntot na parang naninigas na hindi mo intindihan. Pag nanonood ako sa kung mawawarap yung buntot mo, hindi naman. Alaga din ako ng ibon, sumasayaw. Nagpapa-impress. Di ba kalapati? Kita rin nyo yun. Meron silang marching, pagtapos silang gawin yun. Parang ganun yung buntot eh. Pag ikaw ay inspired, kita agad sa mata mo. Ang mata mo ba ay duling o mapungay? Hindi. Yung mga inspired, ano ba mata mo? Bulagat, duling, o mapungay? Mapungay? Ibig sabihin lahat inspired. Kalimit kasi ng mata mapungay. Talaga, okay lang yun. Nakikisama yung mata sa illustration ha. Ganito yun. Kasi pag-inspired ka, nakakalimot ka sa sarili mo eh. Di ba may kanta tayo? Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Natatandaan niyo yung kanta yun? Let's forget about ourselves. Sabi ng nanay, Hoy! Kanina ka pa, magkasama na kayo, nag-date na kayo, nasa bahay ka na, kumain ka na, bakit ayaw mo kumain? Di ba? In love nga eh. Inspire nga eh. Tulog ka na! Umaga pa, ano ba? Umaga na! Ano umaga pa? Di ba? Inspired nga eh. So ito ibig sabihin. Pag inspired ka, sabi dito, it will lead you to a perfect outcome. Yun. Di ba? Yung trabaho mo,
gandang-ganda talaga, mahusay. Yung luto mo, masarap. Di ba? Yung salita mo, maganda, nakakaibig, puno ng pag-ibig. Yung kilos mo, modesty. Sabi mo sa babae, dala mo pa yung bag ng babae, kahit mukha ka ng tala, di ba? Binubuksan mo pa yung pintuan, di ba? Sinasara mo pa. At talagang pinapakain mo at tinititigan mo anong kumakain, di ba? Ano ba? You give abundantly, no? Binibigyan mo ng bulaklak, ng regalo, at habang naglalakad, may pa-shower pa. Di ba? May pa-wakaw pa pang tumatawid. Di ba? At ang sabi dito, yung vibes mo, lumalaganap, hindi lang sa girlfriend mo o boyfriend mo. Pag andyan yung barkada nila, pati yung mga barkada, galante ka. Di ba ganun yung inspired eh? E pag hindi ka na-inspired, tulak dito, tatsak dito, sigaw dito. Babalik ka rin mo lang lahat. Love, baka pwede naman ako makapili ng lipstick. Lipstick, so alam na rin kita, pupula na yung labi mo, makita. Di ba? Maiiba yung dating inspired na ginagawa sa'yo. Iba na! Hindi na kasi inspired! Pabalik natin sa Panginoon yun. Pag-inspire ka sa Panginoon, lahat ng kilos mo, kahit na lang sa pakikipagkabang-Kristiyano mo, lahat yan, full of respect, holiness, holy motives. Bakit? Inspired ka na eh. Diba? Hindi mo bibigyan ng mantsa, ng pangit na paningin sa harap ng Panginoon dahil inspired ka sa Kanya. Diba sabi natin, o sabi ni pang babae, kung mahal mo ko, mahalin mo yung pamilya. Tama? Pero din ang Panginoon. Kung mahal mo ko, mahalin mo muna yung kapwa. Inspired. Ano ba? Bakit kailangan ng Holy Spirit? Or endurance. Pang-apat. Endurance. Alam po ninyo, tinanong ko kayo Manila, sinong malakas? Amen? Di ba malakas kayo? Masigla. Pero sabi ko dito, there's a span or end, limit to worldly strength, power, peace, happiness, hope, inspiration, wealth, and beauty. Lahat ng binanggit ko na yan, pag sa worldly, meron po yung limitation, may span, may end yan. But, pag ikaw ay filled of the Holy Spirit, sabi ni Paul, I am weak, but I am strong. Bakit? Filled by the Holy Spirit. Di ba? At ang sabi dito, ang Holy Spirit kasi ang magsusustain ng power na nanggagaling sa Diyos. Bibigyan ka niya ng Holy Spirit, part of the fruits, yung peace na river supply. Alam niyo yung river supply? Di pa kayo pinapanganak, ilog na yun. Magkakaanak kayo, magkakaapo kayo, ilog pa rin yun. At laging malinaw yun. Parang gano'n yung supply ng peace sa'yo. Kaya may bagyo, kaya tama. Diba? Nagkakaroon ng crisis, kaya tama. Nagkakaroon ng parang pagigipit sa'yo sa trabaho, hanap buhay, nalulugi ka, kaya tama. May mga konting differences, mga difficulty, circumstances, mga hindi pagkakaunawa sa relasyon, kaya tama. Sapagkat alam mo, ang Diyos mo ay King and Lord of Peace. Diba? Prince of Peace He is sa buhay mo. Kaya sabi dito, yung tatlong istasyon sa buhay mo, yun agad ang ita-take over ng Panginoon. Ano to? Your mind, your heart, and your soul. At sabi, kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa isip mo, sa puso mo, at sa kaluluwa mo. Yung tatlong stations kasi ng ating buhay na yan, pag wala na po yung peace at walang Holy Spirit in filling, matataranta ka. Gagawa ka ng bagay na pwede ikapahamak mo at hindi na kalulugod sa harap ng Diyos. Kaya, inuuna ng Diyos sa kanyang mga anak yung kapayapaan na yan. Binibigay niya. Di ba? Ano pa? For endurance, pagka ikaw ay may Holy Spirit in filling, may unspeakable joy, full of glory and tears of joy. Lagi ko sinasabi kay Pastor, ibay ko lang ito nakita eh. Dadating yun, pagod na pagod, galing sa palengke, daming dala. Ay! Sabi niya, bababa. Ay, Pastor, ito ko sa'yo. Hindi mo kakanda, ano? Hindi mo kakanda. Tuloy-tuloy yun. Kung nahabang inaan ng mga pinabili niya. Pastor, binaba ko na muna aking pinabili. Meron kasi ang pinanalangin na tumba. Talagang pinanalangin ko siya. Talagang tumayo na siya. Oh!
bagay ng ganyan pa. Tapos minsan pagpagod na yun, makapahinga na kami sa hapon. Pag lumukas ako, gagawin mo na yun. Malapit na dumating ang Panginoon. Gusto ko na makita ang Panginoon. Ano ko nakakita ng gano'n? Yung mga kasalubong mo siya, mga kausap mo siya, wala sinabi kundi ang Panginoon, yung excitement siya. Parang lagi na kinikwento yung mga tungkol doon sa taas. Di ba? Kaya tinanong mamamatay na bumababa na yung presyo niya. Nagsusubi doon sa mga nurse. Naghahanap siya ng pamilya, mag-a-attend sa kanya dahil mamamatay na siya. Ibibilin lang pala, huwag siya ipasulog, pinasulog na. Wala talaga ni isang pamilya. Mga pastora lang pumunta doon. Walang nagpakita ng pamilya kahit isa. Pero witness na Pastor Lusby, malalagot na ng hininga, nahawakan ko yung kamay ng nurse at sabi, tanggapin mo ang Panginoon. Di ba? At bago siya nawala, talagang mga 2 days, lumakas siya, tumawag dito. Binanggit yung mga pangalan, hindi ko na iisa-isa, inahabak ko. At humingi pa ng tawad sa inyong lahat, sa amin lahat. Wala naman siyang ginagawa, di ba? Ang hinihingi niya na tawad dahil bakit hindi na siya makabalik dito. Pero sabi niya, masaya at may hinihintay siyang darating. Marami sila. So doon na yun nila. After 2 days na matay siya. Di ba? Kaya kung titignan po natin, kapag gano'n may endurance ka, mamamatay ka na lang. Andun pa yung may lakas sa loob ng espiritual and feeling na talaga nagpapatuloy. Di ba? Di ba yung sila po nung mamamatay na yung mga apostoles o mga disikulo nilalagay na kumakanta pa dito. Nagpupuri pa habang pinapatay. Kinakain na lang kayo, sinusulong, nagpupuri pa. Si Stephen, di ba? Nung binabato na siya, through the commandments of soul, ni Paul, hindi pa siya nakakonquer. Di ba? Ang nakikita niya, kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita niya kaluwalhatian ng Diyos, di ba? Kaya yun eh. Kapag ka nandun ka, siguro, magkaroon ka ng sakit na grabe, yung endurance ng Panginoon ibibigay sa'yo, hindi mo mawala yun eh. Siguro nasa deathbed ka, talagang nagpupuri ka. Tapos excited ka ng kunin ka niya, di ba? Pero yung mga wala sa Panginoon, ano nangyayari? Nababalisa, habang bago mamatay, nakakakita ng unggoy, nakakakita ng daga, di ba? Nagagalit, katawa-kawa ng kayamanan, hindi mabitawan, mamamatay niya. Kaya sabi nga dito, pag meron kang Holy Spirit and filling, meron kang pag-asa. Sino may pag-asa dito? Amen. Di ba kinakanta natin? Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Di ba? Tapos, anong pagkatapos ng bagyo? Ano daw? Ang mangyayari. Pagkalipas nito bagyo, mukha mo'y mamamalas ko. Ibig sabihin, hindi literal yun, ha? Yung pagkalinga ng Panginoon nandiyan. He can bring back whatever the enemy has stolen, whatever the enemy could be destroying in your lives, in your properties, like the life of Job. Nagbigay siya ng abundan na basta, yung hope na yan, kapag nagpapatuloy ka at may feeling ka ng Holy Spirit, mag-rise to a solid faith. Hindi na siya hope. Faith na talaga siya. At napakailan lang yung binibigyan ng gift of faith. Alam niyo, pag nabigyan kayo ng gift of faith, andun niya sa gifts eh. Paglalaban mo siya, kahit ano ka. May sakit, paglalaban mo siya. May difficult situation, paglalaban mo siya. Meron versus to the world, paglalaban mo siya. May mahal kang mahal, hindi, paglalaban mo siya. Yun ang gift of faith. At bibihira lang yung may ganun. Pero lahat tayo may faith. Amen mo ba? Zeus. Okay, sabi din dito, the Holy Spirit keeps motivating and persuading us, looking for heavenly rewards. Lagi kang nandun sa pangako niya. Sino dito yung nakaabot pa dun sa love card? Yung mga Christmas card, Valentine's card. Sabi nakaabot pa kami ni Labs dun eh. Ganyang kakapal talaga yata na ipong yung card. Di ba kikita kasi kami niya may card? Ako din may card. Kaya na ako mas maliit daw ako na. Di ba? Di mo minsan binabalikan mo yun?
binabalikan mo, nababasa mo, ano nangyayari sa'yo? Ano yun? Kinikilig. Pero mo tatay, kinikilig pala si nanay. Malingat pa yung kinikilig. Hindi gano'n. Kinikilig. Ay, yung matatanda. Matatanda yung mga nasa panahon ng mga ganong kayo. Naramdaman din po ba ninyo yung Valentine's, ay yung mga ganong kilig sa mga card na binabasa nyo? O nung nagalit kayo, sinunog nyo? Ang iyak. Sumasunog na nga ito. Diba? May kanta yun, diba? Ang Christmas card na bigay mo sa akin. Diba? Parang si Rico J. po. Nabalita ko lang yun na. Di ba may magkang ganon? Pag lagi mong binabasa, ibig ko lang nare-remind ka. Ang pinaka-card natin ngayon, o love card, ay yung Bible. Pag lagi mong nababasa dyan yung John 14, di ba? Ano malakas ang loob mo? Na kahit naman pala, wala naman pala magbabato sa ibabaw ng mundo. Lahat naman pala talaga, mapapalis. Lahat naman pala pupupas, kahit ang kaganda, pupupas. Kahit ang kalakasan, hihina. Kahit ang magagandang ipin, mabubungal. Kahit ang liwanag, magdidilim. Di ba sa Ecclesiastes? Pero isa lang ang mananatili, salita ng Diyos, magkakailan. Pag gano'n na, matututo ka na talaga, tumingin na lang sa Diyos. Di ba? Hindi ka natitingin o aasa pa doon sa bibigay ng mundo na pansamantala lang naman, hindi man lang tatagal. Di ba? Ang dami natin, kasi di ba pagka nagbabiyahe ka, nakakita ko ng magagandang bahay. Siguro, 5 taon nang nadadaanan ko kayo, hindi siya ganun kaganda. Luma na siya, hindi na pinipinturan, hindi na namiminti na. Pero meron pa rin na, talagang magaganda. Kasi nakikita ko, piniminti na. So, ganun din sa buhay natin. Hindi mo sa tagal at bago, basta napakatagal mo nang nakikilala ko lang, pag mintinado ka ng Espiritu ng Panginoon, refresh ka talaga. Mangyayari yung pag lagi ka na nagpapasa ka, nananalangin ka, at hinihingi mong presensya ng Panginoon, sumayo lagi. At ang sabi dito, endurance pa rin tayo. Your wealth is your found salvation. Wala kang milyones, wala kang bahay, wala kang sasakyan, wala kang maraming kaibigan, pero pinagmamalaki, ligtas ka, at may Diyos ka. Di ba? Yun ang talagang pinagmamalaki. Di ba sabi sa kanta, my boast is in the Lord. Ang pwede ko lang ipagsigawan ng yabang ay may Diyos ako na buhay. Di ba? Hindi ko narating yung matataas at magagandang lugar, pero dadalhin niya ako sa pinakamataas. Hindi man ako nakadulang sa mga hari at prinsipe ng mundo ito, mga sikat na tao. Pero dumudulang at pumasok sa loob ko, pinaka-may-ari ng mundo. Di ba yun lang ang faith? Lahat yung by faith eh. Dapat yung lagi manulaytay sa'yo na hindi ka api. Kung ikay Kristiyano, napakapala mo. Tama? At lahat yan ay mananatili pagka-infill ka ng Holy Spirit. At last dito sa endurance, sasabi, beauty as to glorious appearance. Pag ikaw po ay infill ng Holy Spirit, tingnan niyo yung katabi. Kayo na maganda ba? Maluwalhati ba? O mabait? No. Mabait daw. Wala masama. Lalo na pagtulog, di ba? Pero, may nakikita din naman tayo mga kapatiran na maluwalhati ang dating niya. Alam niyo ibig sabihin ng maluwalhati? May problema pala, hindi mo halata. May tinaramdam pala, hindi mo halata. May sakit, hindi mo halata. No? Inaapi na, hindi mo halata. Iniwan ng boyfriend, hindi halata. Iniwan ng girlfriend, hindi halata. Pero pag walang Holy Spirit, halatang naghahanap ng boyfriend, halatang naghahanap ng girlfriend, halatang may problema, halatang may pera, at halatang tumatanda. Tama po ba? Tingnan ko ulit ang inyong katabi. Tingnan nyo! Anong nakahalata nyo? Nakahalata mo, tulog na. Kasi, okay, buti na lang, mayroon silang takot sa kanilang katabi, pero mas maganda kung may banal na pagkatakot. Dahil pag may banal na pagkatakot ka, nakita mo yung katabi, tulog, huy! Gising! So,
tayo ng Panginoon, di ba? Tuloy tayo. Bakit kailangan? Sabi ng tagal na. Bakit kailangan ng Holy Spirit? Number 5. Ito kasi lagi nyo na naririnig itong word na to eh. Parang common, ano? Guidance. Ano yung guidance? Ito na. Kailangan ba natin ng guidance? Ang punta natin dito sa simbahan? Anong guidance? Kung galing ka sa Panginoon, dumidiretso ka lang papunta dyan sa highway, tapos yan, kakanan ka, tapos kakanan ka uli, sabi paligid dahil na one way ka. Ayan, yung may guidance? Anong guidance kaya ito? Ang sabi dito, bulong. Whisper po yun. Okay, for guidance, ang sabi dito, in going to God's temple, He aid us and gave us knowledge of who God is toward our worship. He purposes us to God alone. Yun yun. Ginagabayan ka ng Santo Espiritu, feel ka kasi, nasa Diyos ka lang. Kung bakit ka nandyan, sa Diyos ka. Kung bakit ka pumunta, sasambahin mo siya. At ang hahanapin mo dito, hindi yung may utang sa'yo. Hindi yung katabing kaututan bilang. Hindi yung kakulay ng buhok mo, kakulay ng damit mo. Hindi mo hahanapin yung magandang silya. Ang hahanapin mo, sabi ng Banal na Espiritu, ay yung katuwiran at kabanalan. At punta mo. At pag nahanap mo yun, ang sabi dito, you'll do what exactly the true worship requires. Magagawa mo yung tunay na hinihingi ng pagsambay, pagpapakumbaba, pagsisisi, bukas na puso, pagtataas ng Espiritu sa Panginoon, at pagtanggap. Kaya lalabas ka, puno. Pero pag iba hinanap mo, wala yung guidance. Sabi dito, if not guided by the Holy Spirit, we'll just seek to please and comfort ourselves alone and enter into a defiled worship. Magpasok mo doon. Ano yung may kanta tayo dyan, di ba? Yung come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, now is the time to sikintahin nyo kasi. Just as you are before our God. Come. Pag gano'n lang nangyari, kasi pagpasok mo dito, lahat ng papasok siguro, mayroong papasok. 1, 2, 3, 4. Maiinpil lahat. Ayokong tingnan ng masama. Hindi ko pinakikemo ng upuan nyo. Kasi ako violator din ako nangyari sa. Pero hindi ako binawal. Pero mali. Nung dyan pala sa SM, pag maaga dating mo dyan, may harang. May favorite kasi akong parking lang dyan eh. Duduloy ko hanggang sa exit. Pagdating sa exit, kakaliwa ako, tutumbukin ko yung paradahang malapit sa hagdan. Na pagpanik mo ay Terra Nova. Doon. Yun ang gusto kong parking doon. Dumating ako mga 9:30 pa lang, 10 di ba bukas? May harang. Papunta doon. Yung pala pinapupuno mo na yung lahat dito sa may... Kaya nagtataka ako. Kasi pagdating ko, ang dami ng tao. Yung pala pinapupuno. Eh, ang ginawa ko, sabi ko, hindi ako sanay dito sa kailayo ng lalakarin. Ang ginawa ko, sinilip ko mabuti, kinal ko lang, uy, kasya yung sasakyan ko. Eh, ang dilim pa dun eh, madilim, walang ilaw, sinindi ko yung ilaw. Eh, pag sindi ko, nakapasok naman ako, di pumarada ako doon. Lahat ng mga janitor, nakikita ko sa akin. Tapos, isa na naman. Sino papagalitan sila, yun lang naisip ko lately. Kasi isa na lang, sabi ko naman. Eh kasi tatlo na eh. Di nakita. Nung pag-alis, sabi ko sa sabi, bakit ba? Nabasa ko, nakita ko, nung nag-10 o'clock na pumito, ay, tatlong nagkamot, tinanggal yung araw. So, hindi bigla yung ilaw. Ching, 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 ching. Saka nagpasukan, nakatabi na sa akin. Ako, yun. Tapos maya-maya, nung nakatingin na sa akin, sabi ko naman,
Sabi mo, ako naman ako. Ako yun. Diba? Ito kasi gusto ko sabihin dun eh. Buti pa yung mga sasakyan eh, organized eh. Pagpasok, dito ka muna, dito ka muna, dito ka muna. Wala ko na doon. Eh, ayaw ginagawa natin, di ba? Kakadating mo, diyan ka agad sa likod. Dapat nagpahuli ka na. Pag maaga ka, it's your privilege to choose the front seat. Ewan ko ba bakit sa mundo, magpe-perform lang yung ganung artista. Di ba? Babayad ka ng 1,000 para lang maaupo ka doon sa harap. 1,000 ha? Samantalang dito, presensya ng Diyos, walang bayad. Ayaw umupo sa tapos gusto, wala. Alam niyo wala. Ito yun, walang iman. Kung gusto mo talaga mapalapit ka sa Diyos, makita mo. Diba? Sinabi naman sa talata yun eh. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Alam niyo, ayaw ko nakakapasok ng mga ganitong katulad sa iyo. Kaya nga sa Bible, mayroon din yung yung full of Bethesda, di ba? Bethesda, na yung lahat ng may sakit, nandun nakaabang. Kasi yung kinakalawkaw, kinakalawkaw na ng anghel yun eh. Pag kinalawkaw na ng anghel yun, una-unahan, ewan ko ba, bakit may ganun pa eh. Di ba pwede na mangyari yung lahat sila pagkalawkaw? Sabay-sabay. Hindi, talagang siguro may CCTV, titignan talaga kung sino yung posible unang mabasa o makaligo doon, gagaling. Diba? Kayo ba nakagawa na kayo ng kombinante sa Panginoon? Hindi. Pwede naman tayo gumawa. You may special covenant ka, Lord, this is my special prayer. Yung babaeng inaagasan, may covenant eh, na ginawa sa sarili. Na nag-grant later. Yung covenant niya, hindi niya tinignan yung circumstances niya, yung sakit niya. Ang sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Bakit hindi mo kaya gawin? Covenant. Lord, pag-upo ko dyan sa harap na yan, yung inaasahan kong dasal, may covenant. Diba? Hindi ko na ililiteral pa yun, diba? Kasi magiging anak na yun eh. Ang maganda yung talaga ninyo na maggagawa ng covenant sa Panginoon. Diba sabi ko, ilaw na ko gumawa ng covenant. Sabi niya, Lord, marami akong pera pero mamamatay na ako. Magpapagawa ako ng iglesia sa katong probinsya sa Gapan, sa mga kamag-anak kasi dito. Hanap ka pa din. Kaya dali ko taga-Laguna kaya nakakita sa Laguna at Batangas. Tatlo yun ang pinagawa ko. Sabi niya, Lord, kahit na lang 1 taon sa bawat iglesia, dagdagan mo pa. Pero binigay ng Panginoon tigda 2 taon. 6 na taon pa. Eh, 3 months to live na lang si Lolo at 3 months to live. Yun yung covenant. Pag gumagawa ka ng covenant, ibig sabihin, yung Espiritu Santo, di ba? Yung iba ginagawa ng covenant through prayer and fasting naman. Iba naman, through communion. Tinuro ko na ito sa inyo sa bahay, pwede gawin. Basta may covenant ka sa Diyos. Pakikipagkasulo, yun yung ibig sabihin ng covenant. Na pag gumawa ka ng covenant sa Diyos, huwag mong ibabalit. Tuparin mo. Ayaw na Diyos kasi nangangako ng wala kapuluhan. Gusto ng Panginoon yung higit ka pa sa seryoso at magagawa mo lang yun pag filled ka ng Holy Spirit. Di ba? Yung effective fasting, magagawa mo lang yun pag filled ka ng Holy Spirit. Yung talagang nakikinig ka ng salita, makakapasok yun pag talagang filled ka ng Holy Spirit. Yung makapagbibigay ka ng wala kang malicious mind because you are filled by the Holy Spirit. Makakaibig ka ng genuine sa iyong kapatiran because you are filled by the Holy Spirit. Yun naman natin. Kaya napakahalaga ng filled ka ng Holy Spirit. Di ba? Kaya sabi nga dito, if the Holy Spirit is, sabi dito, is present, truly, and in filling God's people, ang iglesia ay matutulad sa isang real essence of a brotherhood. Para talagang sa loob ay magkakapatid kayo. Walang inaapi, walang pinagkakaisahan, kundi nagkakaisa lahat.
Tama po ba? Kasi sabi dito, walang kompetisyon. Sinabi ko na kanina, parang team. Hindi pag may dumating, ingit, galit. Hindi, pag may dumating, tuwa-tuwa ka, nadagdagan tayo. Ano pang mangyayari dito? Nasabi dito, walang immaturity, walang self-glory, walang agendas, walang ano, hindi tutubo yun sa'yo eh. Bakit? Sapagkat filled ka ng Holy Spirit. Love is everywhere. Bumaling ka dito, sabi. Bumaling ka dito. Oh, sis. Bumaling ka dito. Ay, sis. Eh kung wala yung pag-ibig. Di ba ang pangit? Anong gusto nyo? Yung ganon o yung lahat yumayakap sa inyo, umiibig sa inyo? Wala, ayaw nila. Sinong gustong umibig? Di ba kinantangan ng linggo ang tili? Kung di ako umibig, kayo na ang magsabi. Sino kayo? Hindi kayo. Hindi ko sa pag-concept. Iyo ako. Kaya, tama naman yan. Sino ka? Ang Diyos na, anak ng Diyos eh. Binigyan kanyang buhay. Pwede naman sasabihin, pakialam ko sa inyo. Lilikahan ako ng bagong tao. Hindi. Hindi siya lumikha. Binigay niya yung rin. Pag-ibig niya. Kaya gano'n, pagka genuine at ang Holy Spirit ay present fully infilling the people, yun mangyayari. Love is everywhere. Ano pa? No? Masabi dito, you become real, righteous children of God. At ang growth spiritually ay serve. No? And his souls are added in the church. Lagi may nagdadagdag na kaluluwa sa iglesia. Okay, papiwan na natin. Paano ko naman malalaman ikalawa kahagi? Na wala na akong spirit infilling. Number one, mabilis na. Siyempre, pag hindi nang lalamig, ang presence mo ay obviously set down. Wala ka ng devotions. Hindi ko natatuloy kasi hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray. Ano ba? Irritable ka. Lahat ka lang masalubong mo na kasi mangot ka, galit ka, sensitive ka. Nadikita ka naman na. Diba? Ang dali mong magalit. Nasabi lang ni Pastor, sumigaw na amen! Amen! Amen ka dyan. Affected ka lagi. Warpring ka lahat. Gusto mo sipahin, awayin, duraan. Diba? Lahat na lang may issue sa'yo, sa iyong isip. Yung mindset mo is spoiled na, bulok na, at nag-iisa ka sa sulok. Ayaw mo may kaibigan, ayaw mo may kausap. Ano ba? Yung tingin mo, yung dating mo, yung salita mo, yung kilos mo, yung dealings mo, lahat, sense ng lahat, nakakaiba ka. Diba? Bakit tayo, siya, alam niyo, tayo, sunurin, siya, toyo. Hindi mo pwedeng toyo, hindi. Toyo, kapulitan. Tigasan ng ulo. Ano gano'n? Nakakatawa, pero hindi pa ba yun? Ano pa? Ang nangyayari dito, you simply cannot understand. Doon na lang sa salitaan ng Diyos, hindi mo maintindihan. May nagkakasala sa'yo, ligid na ba, hindi mo mapalagpas. Maliit na yung kasalanan, hindi mo pa mapatawad. At hindi mo makontrol yung pride mo. Lagi mong iniisip, ang dami mong tropiya. Lagi mong iniisip, ang dami mong success, ang dami mong natapos, ang dami mong term paper, ang dami mong naipas, ang dami mong naging achievement. Kulang na lang award ng kasapamas. Parang yun ang feel mo sa sarili mo. Hindi ako umibig. Hindi ako nagmamahal. Hindi. Sino ako? Diba? Wala kang tag. Wala kang label. Hindi ka nga pwedeng tawagin anak ng Diyos. Diba? May kanta din dyan eh. Nasaan kaya ako? Pag walang pag-ibig, eto yun. Jesus ko, wala ka. Wala si Jesus sa'yo. Di ko malaman kung saan ako pupunta. Kaya isipin, walk, in the light. Basta walk, in the light. Ayoko na may pag-ibig eh. Diba?
Ayaw mong umamay. Ang tingin mo lahat sa kamay ng kapwa mo, matigas. Gulat din ako dito, hindi ko alam, doon ko lang naman. Parang di basta makapal pala. Pero isang buong inan na yun, talaga ba? Hindi ko alam. Ayaw umamay, ayaw namintas ko kayo. Kasi nga masipag makapal talaga yung kamay. Pwede nga lang itong gamitin, basta makapal, masarapan. Di ba? Pero hindi ka para doon. Di ba? Nilikayan sa I love you with the love of the Lord. Natitisod ako sa church na yun eh. Bakit? Siguro lang ang membro doon, construction work. Bakit? Nung nagkama yan, nakatitigas. Makakapal ang palad. Ba'y lahat na lang may issue ka. Ay, hindi po yung maganda. Hindi spirit-filled yun. Lahat po spirit yun. At ang sabi dito, you simply cannot commit. And sin, huge sin is of no issue for you. Yung malalang kasalanan, wala na yung sa'yo. Wala na conviction yun. Hindi naman ako gumagawa. Kahit naman si sis gumagawa. Di ba sis? Kahit naman si bro gumagawa. Di ba? Ano ba? Ang sabi dito, you simply are acting na lang. No? Acting ang revive, masaya, na parang walang wrong. Ang sabi dito, nakakapag-share ka naman ng love. Nakakaportrait mo naman si Christ sa body niya. Pero hindi mo alam, papunta ka sa role ng billing. Ano yung billing? Papunta ka doon sa pagiging kontra-bida. Diba? Yung humility mo, false humility lahat yun. Kaya nga sabi dito, you feel very bad. No? And very tiring. All of this, yung revival mo, happy-happyhan mo, napapagod ka na. Bakit? Hindi niya kasi genuine. Hindi siya filled ng Holy Spirit. Hindi filled. Kaya napagod ka. Pagod na ako umibig. Pagod na ako umalawa. Ano sabi sa TV? Pagod na ako sa buhok ko na ito. Oo, hindi ba? Nung gumanda, pagod na ako. Gumanda! Pagod naman daw gumanda. Diba? Kayo ba nakaranas ang kapaguran? Sinong sawa? Sinong pagod? Ha? Wala. Ibig sabihin, pwede hapa. Thank you po for allowing. Okay. Ang sabi dito, tatay sa ikatlong bahagi at mahaba talaga itong bahagi. Kasi yung tinatanong ko, wala na sumasagot, itakat ko na sana. Kaya lang salamat sa leading ng Holy Spirit, ginamit kayo. Pinatahimik kayo. Pastor, may bagyo. Uy, wala. Saan pa kayo maniniwala? Sa balita sa TV? O sa pag-uusapan natin ngayon? Alam po ninyo, mas malakas pa yung epekto ng Holy Spirit pag yan ang tumama sa inyo. Amen. Pwede kayong matumba yung bagyo, gaganyan-ganyan lang kayo nun eh. Yung Holy Spirit, pag tumama sa inyo, pero kayo tumumba dito, manigas! Amen. At pagtayo nyo, brand new person na kayo. Amen? Handa na ba kayo? Amen. Sino gusto nang tumanggap? Amen. Bakit yung? Handa na ba kayo? Amen. Sino gusto tumanggap? Hindi na kayo sure. Dapat sure! Amen po ba? Amen! Kaya kayo Maya-maya. Okay, sabi dito, how important for us to keep that fire burning? Ba't kailangan ba talaga nagbe-burn yan? Ba't kailangan isindi? Kasi sabi dito, number 1, we live in a darkening world. We need to carry the light. Kayo ba na-influensyahan na ng gadgets? Na-influensyahan na ba kayo ng yung hindi na kayo hindi na parang hindi na kayo exclusive o hindi na kayo kakaiba, parang common na kayo. Ginagawa naman nila yung gawin na rin natin yun. Diba? Baka may magulong sa akin, Pastor, huwag na nga tayo mag-service. Mag-ano na lang tayo. Anong tawag yun?
Uy, ayaw nilang sabihin. Yung sa online, mag-online na lang tayo. Tapos, huwag ka makalala, pastor, yung tithes, Gcash na lang yun. May gumagawa lang ng gano'n eh. May mga gumagawa na. Diba? Kasi moderno na eh. Moderno na, hindi na gano'n. Ang sabi ko dito, whatever ang dinisign ng Panginoon, actually ang Panginoon, ahead pa siya sa modernization. Siguro kung nagtatawa kayo sa panahon ng Panginoon, sila walang mga tsinelas, sila ay mga gano'n ng damit, gano'n ng datingan. Hindi pa po na i-design ng pinakadakilang arkitekto, ingenyero, o sino may mga nag-invento ng mga nag-invento niya. Nasa likod na ng isip ng Panginoon lahat ng pinakadakilang yun at tuldok lang yun sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kayong lahat, buong mundo, sikatan nito, katanyagan at kayamanan, katumbasan ng isang patak na tubig sa balde. Ganun kadaki na ang Panginoon para sa bilin yun. Diba? Kaya titignan po natin gano'ng ka-importante na tayo ay nagkakaroon ng ilaw sa magdilim na sanlibutan ito. Sabi kasi ito number 2, in filling sa isang produkto, pag napuno na, ano gagawin dito? To the fullest, this is sealed. Pag in-fill ka ng Holy Spirit, you are sealed by the Holy Spirit also. Sealed na yan. Pag na-in-fill ka, ang isip mo sealed na. Heavenly things na yan. Ang salita mo sealed na rin yan. Hindi na yan kinakailangan naglalagay ng mga defile words. Ang action mo sealed na rin yan. Ang to holiness na yan. Kaya kung nagkakasala ka, hindi commission. So, ibig po sabihin dito, pag may isang produkto na na-sealed, may processing, refining, aging, and storing. Ang nangyayari naman sa buhay ng isang Kristiyano, may process for growth, may refining, may discipline, may aging, maturity, storing, preserve tayo ng Panginoon. At pag binuksan na ang aklat ng buhay, nakatalakad doon. Yung sinasabi kong product, pag binuksan, the best ang nasa. Kasi sealed. Yan ang iniingatan ng produkto. Do not accept if seal is broken. Sasabihin din niya sa langit, you are not accepted here because your Holy Spirit seal is broken. Nakasingaw ka. Hindi ka naging pure. Tuloy tayo. How important for us to keep that fire burning? Tatandaan ninyo yung sinabi kong pillars of clouds by day and pillars of fire by night. Nag-absent ba? Meron bang araw na wala? Yung clouds na yon, wala na sinamahan sila at yung apoy na yon, sa gabi na wala? Hindi. Sa buhay natin may brown out. Kahapon nag-brown out, di ba? Ang mahaba din yung brown out. Kaya tao may remedyo. Nasa water lang, nasa Robinsons, puno-puno. Kasi brown out. Madaling solusyon. Pero balik tayo dito sa pillars. Sabi dito, kaya napakalagang andyan yung Holy Spirit infilling. Kung paano nananatili yung ulam sa umaga at yung apoy sa gabi na nagiging proteksyon nila at gabay at nagpapaalala sa kanila na itong special na lugar na kinatatagpo ko kayo. Pag meron tayong infilling of the Holy Spirit, continuous yung burning ng puso natin. At ang Panginoon ang nasa diwa natin palagi. Meron tayong espiritu, diwa, isip na laging pagsamba sa Panginoon. Nakakandaan niyo yung worship is a lifestyle. Hindi lang tayo sumasamba. Ito literal na dito, sumasamba. Pero paglabas mo dito, sumasamba ka pa rin. Ano ibig sabihin mo? Ang pagsamba kasi, kasama yung nagbibigay ka kaluguran sa Diyos. Kaya paglabas mo, lifestyle ng worship, lahat ng pagdidil mo, lahat ng gagawin mo, kaluguran sa harap ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ka mandadaya, hindi ka mang-aaway, hindi ka katitisuran. Lahat ayos, sapagkat sumasamba ka sa Diyos. Kala nyo, puno, ibon, sumasamba yan. Kaya yan, kahit may bago, gumaganyan. Kahit maaraw, yumayabong pa rin sila. Anong mga means ng offering nila? Yung kanilang mga fruits, flowers, nagigilid sila. Yan din dapat tayo. Pag puno tayo ng Holy Spirit,
It keeps burning in us. Laging andyan yung discernment, laging nandyan yung anointing. Yun na yung anointing. Papasok na yung anointing. Lahat ng gawa mo, ministry mo, nakalulugod sa Diyos. Walang tatanggihan ng Diyos. Diba? Di ba, minsan, masisiro pa tayo sa isang luto natin. Ito, masarap yung luto mo na ito, masarap yung luto mo na ito. Pero yung isang luto na hindi mo gusto. Pero pag filled ka na Holy Spirit, lahat ang iaalay mo sa Diyos, masarap. Lahat ang iaalay mo sa Diyos, katanggap-tanggap. Number 5, dito pa rin sa ako important. The tremendous spiritual awakening will be served in and out of the church we belong. Ano ibig sabihin nun, Pastor? You're both having a loud and living testimony sa loob ng church at sa labas, sa pamilya mo, kapitbahay mo, lahat na lang ng taong nakakasalubong mo, nang mamanaang nila na halang kanila, Kristiyano ka. Talaga. Alam nila. Sino yung nakakomment na gano'n? May kakaiba sa'yo. Kasi, kaya pala. Christian ka pala. Ako marami akong naging kaibigan niya. Mga sinasabi pa sila. Tapos biglang nagugulat, nakita yata doon sa FB. Ay, pastor po pala kayo. Sabi nung Joseph's copy naman. Ay, pastor po pala kayo. Hindi ko alam. Pero nahalata ko na po sa iyo, sa salita ninyo, sa mga ginagawa niyo. Kaya po pala, hindi ko pa sinabi, pastor kay Christian po ako. Diba? Mahalata nila. Eh, mamaya magulat. Araw-araw mo, nagmumura ka, nagmumura ka, sakit ang buhay. Kumatid dito, nakita ko, ikaw! Wala kayo ka! Ako may nakita kasi ako, alam ko Christian, tapos biglang nakita ko, di ba? Kasama ng mga bata, maharot. Lalaki, maharot. Tapos meron naman ako din, babae, ganun din. Tapos may pinakita ako, Christian din. Hindi naman sister na itong isa ko nakita. Nakipagsa sa FB. Nag-debate. Diba? Kaya minsan pag nakita mo gano'n, ang laki ng tanong mo, diba? Ang laki ng tanong mo. Kasi gusto ko sabihin dito, maraming nanonood dito sa atin. Diba? Pero pag may Holy Spirit, yung pinikaw, may warning ka yan. Set your lives as good example. Ito pala, yung linggo nung nagkatig ako ng mga may kausap sa taga doon. Tapos maya, pasok lang sa kotse, natin pa ako. Tapos maya, kala niya, hindi ako nakatingin, hindi na. Hindi ka, pastor. Kaya naging question sa akin, di ba? Sabi ko, kami mga ganun pala. Di ba? Hindi ko iusga, pero, di ba, syempre, tayo, alam naman natin yung buhay ni Kristo. Alam naman natin yung ating pinaforward na maging katulad tayo ni Kristo. Hindi ng mundo. Di ba? Pero yung kasi nakikita natin mostly sa mundo. Di ba? At alam naman natin, hindi natin musgal, mayroong masasamang epekto yun eh. Na alam mo na merong, di ba, lagi na kasi sinasabi, ewan mo ba, nilagay na sa pakete na sigarilyo yung mga nakakatakot na itsura doon, di ba? Di ba, pag nakikita natin yung mga nakatisya, nakakadiri nga eh. Tapos nakalagay pa yung cigarette smoking pala. Smoking is dangerous to your health. Pero bumibili ka sa ganung halagang napakamahal para lang makuha mo yung nangyari doon sa litrato. Bibili pa naman sa nakakali. Di ba? Ganun ang tao. Ibig sabihin, hindi na takot. Hindi na siya takot doon sa magiging resulta. Sa kamata, hindi na siya takot. Diba? Kaya, napakalaga po. Sabi dito, kapag ka spirit-filled ka, both loud ka, sa loob ng church, sa labas, sa kapitbahay mo, sino man tama sa loob mo, makikita nila na isa ka Kristiyano. Ano ba? Alas matatapos na. Ang sabi dito, sa tremendous spiritual awakening, may unity. Unity will be pursued inside the local church. We work as a team and not rival. Alam niyo mawala yung pagpikampihan. Alam mo, uy, tinom siya, magpasa naman siya. Bayaran mo mga yan.
Dali, hawig nga. Ikaw, gusto mo lapitan. May ganun, di ba? Kahit yung parang ayaw mo na lang problema niya, yung may problema, yung mga akong problema, may problema ron. Pero pag wala yun, ikaw na mismo, sis, may problema. Anong problema? Pera. Ay, yan wala ako. Pero, happy tayo ka. Happy tayo, di ka. Basta huwag mo kalimutan yung malay mo naman. Magsaya ka lang sa Panginoon, mamaya dyan may lalapit sa'yo, pero huwag ka magtuturo. Pagka ikaw rin, yun ang lapitan mo. Kaya mali naman yun. Ikaw na yung nag-minister, ikaw na yung mag-men. Teka. Wala ka bang pera? Ako yata meron eh. Okay, hindi ka. Small ways. Matatawa pa yun eh. Kala ko naman sis. Bumuna, dilaw eh. Diba? Pakete lang pala ng candy. Ang tingin ko 500. At isa tawa siya, diba? Diba? Iba na lang. Napatawa mo eh. Pero huwag mo na siyang anuhin. Huwag mo na siya. Mamaya, pagsabi pa, alam mo sis na yun. Nalulungkot na naman eh. Ayun ko na may lapitan. Bakit? Nalapitan ko, pera pa na ang problema. Mali po, iba naman ang problema. Subukan mo lapitan. Sis, ano ko mo? Kasi masakit yung ipin ko eh. Ha? Iba naman. Wala na kasi akong pera eh. Malay mo naman umulit. Pero, ito yung kanina ko pa sinasabi. Hindi makakapanaig ang mga gawa ng kaaway sa kaisipan mo. Ano man ang narinig mo, ano man ang mga kakaiba na natutuklasan mo, bibigyan ka niya ng knowledge and wisdom to deal with those circumstances and matters. Nakuha niyo po ba? Sagana kaya sa karunungan ng Panginoon. Ba't hindi kayo pagkakatiwala sa iyo, di ba? Saan ba ipinwalikarikaano po, Sister Luz, sa kasi doktora? Sa clipping yan eh. Bibigyan ng mga libre eh. Libre toothache drop. Yung pala yung libre. Diba? Ibig sabihin ko lang dito yung unity nandun. Ito pa, adopto pa naman. True love, caregiving will genuinely be displayed. Genuine na, you might be displayed. At ang sabi dito, you're gonna leave a good mark and legacy to the newcomers award. Pag ang church po natin, team, lahat ng papasok dito, systematically. Lahat kung may disiplina, madidisiplina. Kung may pagkakaisa, makikiisa. Kung may love, iibig. Tama? Masama tayo. Kaya ba natin yung mga bagay na yun? Sino kaya sa kanyang kalakasan? Sa kanyang karunungan? Nagkakamali kayo. Hindi nyo kakayanin. Ano na nga yung talala natin, di ba? Not by might, nor by power. Ang hinihingi mo sa Pastor, hindi ko kaya umibig. Hindi nga kasi ikaw eh. But by my Spirit, says the Lord, paano yun, Pastor? Tanggapin mo ngayon yung kapuspusan at magagawa mo na yun. Yun din eh. Yun yung kulang na hindi mo magawa. Gusto kong bumain, hindi ko magawa. Kasi nga wala yung feeling. Gusto kong magbigay, hindi ko magawa. Wala na kasi yung feeling. Gusto kong umuwi, magagawa ko. Wala na kasi yung feeling. Ang sabi dito, lahat yung bagay na yun, mangyayari, it's all because the fire of the Spirit keeps burning, 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 and burning in us. Remember sa Old Testament, ang sabi, ang Spirit, umaalis. Nagde-depart. Kaya nga may kanta, cast me not away, kinanta ni David, from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit in me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Ano ibig sabihin? Pag nandun yung Holy Spirit, He will renew. He will restore. Diba? Si Samson nawala yung spirit. Pero nung bumalik, lumakas siya. Ito ang good news! Pakisabi sa
ng katabi, may good news. Tapos na ang isa mo. Ba tayo sabihin? Nasa conclusion kasi tayo eh. Ewan ko sa lahat ng good news, ito kayo nagtawa. Should be, ano talaga, wow, tapos na rin ang katabi kong nakuha, di ba? Sige, pakisabi ko sa inyong katabi. Go! O hindi yun. Ito pala yung sasabi. Ito ang good news. No? In the New Testament, ang Holy Spirit ay may permanent residency. Pakisabi. Ano raw? Ang natandaan, tapos na. May pagkaya pa na pagkagitito ng tapos na, talagang tapos na. Wala na papasok na conclusion. Ano po? Ang magandang balita, sa bagong tipan, ang banal na Espiritu ay permanente lang. Nandiyan nakatira. Patanong ko, sino may Holy Spirit ngayon? Amen. Punulong-tulong ko. Nagdududa kasi. Oo, na ulit. May isa pang page. Kasi hindi kayo tuloy yun. Okay, tuloy. Sabi nga, may permanent residency yung Holy Spirit. Ano na lang gagawin natin? Ang sabi ko nga sa inyo, maaaring naging silos kayo before. The Ephesians are silos. Pero naging heartless na. Kasi nga, yung Holy Spirit, wala. Effort and strength, substance na lang ang nagagawa nila. Wala na yung puso. Hindi na talaga laan sa Diyos. Today, let us invite the Holy Spirit to come and fill us. Ito ang panalangin natin. Pray for the Spirit to move great and mighty in us. And pour out God's Spirit upon His people. Pagkailan kaya natin ang Holy Spirit ngayon? Habang umaawi tayo, wala na yung basta desire. Yield. Pray. Lord, gusto ko talaga maramdaman yung sinasabi na yung kanila pa yung infilling of the Holy Spirit. Give me the manifestation, the genuine manifestation, the speaking in tongues. Pwede, nahihingi yun, detailed, specifically, nahihingi yun. At ang sabi dito, our action and response was be. Pag tumayo tayo, be open. Desire for more. Desire for more. Wait. Yield, if needed, to attract God's Spirit and be given to you. Wait. And while you wait, keep praising and praying. Diba? Sino gusto ng ayuda? Ako po. Nagbibigay na. Ako po. Wala pa. Wala pa po ako. Parang gano'n. Habang may napupuspos na ako, hindi pa kayo napupuspos, keep asking, praising and waiting hanggang mabigyan kayo ng puspos sa umaga.